when I was a composition major, na-realize ko na very similar yung music tsaka yung pelikula. Gawa lang ako ng gawa ng mga short films hanggang eventually may nagawa ako ng mga hindi na nakakahiyang ipakita sa mga tao. I had no choice but to pursue this career dahil I thought it was fun. Pero at deep down talagang musician pa rin talaga ako. Hello, Noel. Hello, how are you? I'm good. At nakapag-break? Ish. Kahit pa. Medyo. Kahit pa paano. Pagod pa rin, pero nakapagpahinga. So, At least kahit pa paano. Cinema is a constantly evolving art form. Over the years, we've seen many Filipino auteurs whose works have shaped the landscape of contemporary Philippine cinema. In recent times, one filmmaker's voice has stood out, our age. A storyteller whose vision has not only elevated our cinematic language, but also reignited conversations about our nation's past through what many may call now as the Bayaniverse trilogy. He is a writer, director, editor, and a very good music person. A true multi-hyphenate whose films General Luna, Goyo, the newly acclaimed Quezon, I have to put in Confessional, continue to challenge, inspire, and redefine how we see ourselves as a people. Please welcome, iba-ibang pangalan niya eh, and later I'll ask him, Isa lang. Ramon Ukit, Pats Ranyo, Roger TJ Ladro, David Baril, better now known as Director Gerald Tarog. Hello, Gerald. hello, Noel. So, nakapagpahinga. Medyo. Kahit pa paano. After a Pwede na. major film, no? Yeah. So, how's it now? Yung in between projects? Actually, I'm already writing something else. Already. Go, good! I'm on to the next one. Kaya nga walang pahinga eh. So, yeah, it's an adaptation of a novel. So, Good. yeah. If there's anything, gusto ko yung mga post mo ng mga libro kasi ang dami, di ba, ang dami, kahit ano na lang pinanggagalingan ng pelikula, but at least now you're espousing materials coming from books, Yeah. no, a novel. So, well, can you take us back to where it all started? From being in the UP Conservatory of Music, a music major. How and what drew you to filmmaking? Actually, medyo ilang beses ko na nakwento to eh. Pero Okay. sige. I was a composition major, pero bata pa lang ako, I was also fond of telling stories. Pero music talaga yung ano ko, yung parang first love ko pala. And then sometime around when I was a composition major, na-realize ko na very similar yung music tsaka yung pelikula. In what way? Pareho silang time-based na art That's form. true. So they start on 0 seconds hanggang a certain duration. Okay. And then during that period, merong progression ng emotions. Galing, ah. So pwede mo Okay. siyang i-structure yung music and yung pelikula in the same way. So when I realized that, I started watching, halos sabay, I started watching movies dun sa film center kasi katabi ng Yes. ng conservatory yun. And then I figured out na I think kaya akong gumawa ng pelikula. And you were mostly a drummer. I mean, Yes. Yes, Yun yung yes. tumagal. Pero I was a pianist also. Oh. And I can play guitar a bit. Yan. so in the music, persuasion was more what? Slow rock, heavy rock. Yung kinalakihan ko panay heavy metal. Oo nga. So ganun, parang, so extreme emotions na nakikita natin sa mga pelikula mo, no? So, Yeah. so that's it. How did the industry change from then when you were starting to now? How did the industry change? Malaki yung changes for sure. Totoo, Kasi I was part of the generation kung saan parang nagpa-flower yung buong world True. cinema. Hindi lang Philippine cinema. Parang chain reaction siya eh. Nag-start siya sa, I wouldn't say na nag-start siya sa Hollywood, pero
around yung mga 90s na period, parang sunod-sunod yung mga magagandang pelikula and yung quote-unquote mga revolution sa cinema. yes. So that was also an inspiration for us. And pati locally, Yeah. personally, parang ako mismo hindi ako sobrang interested sa mga Filipino films before. But you did. And then I started, nung panahon na yun, si Crying Ladies ni Mark Mayley. Yes. And Doris Gillian did Tanging Yaman, mga ganon. So parang, there's something new here na exciting. So parang, ayun. And so back then, ganun yung industry. Parang it held so much promise. And nag-flourish talaga in all genres. No? And Yeah. among the Hollywood films, you said Seven, Taxi Driver, Silence of the Lambs. Well, yun yung mga parang comfort movies ko. Mo, okay. But marami, I wouldn't call them my Go. favorites. What else? What else? So you wanna know. Ano yung go-to mo na pinabalik-balikan ng mga favorite movies? Medyo mga weird na yung iba. Okay lang yan. Para maintindihan ka ng mga tao. Hindi, I used to watch a lot of anime. Yun. And then, well, yeah, a lot of Japanese cinema, of course. Oh, okay. Yeah, mga ganun. Ayoko na muna specify. Pero, But sabi nila, parang yung passion became a medium of purpose. Pero bago nun, sabi mo self-taught. yes. So, no film school. Nung nandun ako sa College of Music, I took up some theory courses, subjects. Pero kasi lampas na yun sa credits ko eh. So, basta, pero production courses, wala masyado. So, pagka-graduate ko, diretso ako sa film scoring. Galing. Pero while I was doing that, gumagawa ako ng mga short films on my own. So, wala akong kaalam-alam sa lighting, etc. But I knew how to edit and Yes, score, of score. course. So, yung writing, inaral ko na lang din. So, gawa lang ako ng gawa ng mga short films hanggang eventually may nagawa ako ng mga hindi na nakakahiyang ipakita sa mga tao. Oh, tell us about the first one. Kasi you never talked about Carpool. Well, that was not the first one. Not first. That's okay. the first na hindi nakakahiyang ipakita. Okay. Ayun. So, I think before that, I did around 6 or 7 short films. So, For school or for yourself? for myself lang. Wow. Yeah, tapos paminsan-minsan sinasali ko sa festivals, pero nare-reject siya usually. Okay. And then Carpool yung parang unang nanalo. Okay. Talaga. So that was around 2006. Yes. Ganun nakatagal. Yun. And Uy, anniversary mo na. oo Sudo. dapat 20 years. Okay. Yeah. And Yeah. then confessional. Yeah, yung mga judges dun sa Gawad CCP who awarded Carpool, they invited me to submit to Cinema One Originals. So the next year, 2007, I came up with Confessional, which was And it was a very personal film. It was parang kinda defined you as a filmmaker kasi ikaw lahat. Yes. Pero again, it's not really by choice kasi hindi Economics mo yun? Hindi naman kasi ako nag-film school talaga. So wala Yes, akong yes. network ng filmmaker friends. Okay. So I was kind of forced to do everything on my own. But at the same time, nag-i-enjoy ako. So hindi siya parang dahil pilit na pilit ako or something. Nag-i-enjoy akong pagkatapos ko i-direct yung isang eksena, nag-i-enjoy ako na i-edit siya. It Nag-i-enjoy showed. ako na i-imagine yung music na ilalapat ko doon. It showed kasi bihirang si Gerald mapapaarte. Di ba parang ganun? Well, yun yung no choice talaga. Kasi talaga? nag-back out yung actor ko at the last minute. Okay. ayun. So it's the first and last time First you ever and never act. again. Okay. So at least that's significant. Ah. Anyway, so when did you realize that yung passion mo can turn into a medium of purpose nga? And then, yung sabihin mong, eto na talaga yung career ko. Well, define medium of purpose muna. Yung parang, eto na yung may magbibigay ng kahulugan sa akin sa buhay ko. Or Okay. ito na ipapursue ko talaga na. Sa simula pa lang nung na-realize ko na I think I could be a director, parang of course when you're younger, madami kang emotions. So yung emotion ko back then was like, pag hindi ako naging filmmaker, walang silbi yung buhay ko. Nagaling. Parang ganun. So that was kind of enough of a fuel para i-dire-diretso ko yung career. But at the same time, I've always felt na I'm a musician na parang hindi naman na sidetrack, pero parang I had no choice but to pursue this career dahil I thought it was fun. Pero at my deep down talagang musician pa rin talaga ako. Pero nagulat nga ako, parang when you have a slump, o break siguro sa film, you were doing, scoring for Brillante, Chico Yeah. Ronyo, and all. Parang ako, JP Habak, di ba? Yeah. And
Yun, Write About Love, kanina yun, Crisanto. Crisanto. Yun, parang sa mga ganun, parang dun may fulfillment ka rin. Meron. Serving other directors. Oo. Okay. Pero parang the longer I stay in this industry, parang mas lalong nahihiya yung mga taong... Lumapit sa... So, hindi, Baka kasi mahal. Hindi naman sa ganun, mahal. pero- Or namimili ka ng projects. minsan, oo. Oo, Pero eh. usually naman, Oo, eh. basta okay yung director, yeah, go. Okay. So when do you say yes to a project? Para at least people know. As a director or As a music score. Basta may tiwala ako dun sa director, kahit hindi ko pa siya Yes. nakakatrabaho. Yes. So I need to talk to him or her first. Tapos, pag okay kami, edi okay. But as a director, when will you say yes or green light a project? Magkaiba siya eh. Parang minsan, tinatanggap ko kung ano yung opportunity na lumalapit sa akin. Yes. Parang yung itong historical films, it was more of an opportunity that was presented. Tas minsan I seek out some ideas na parang I did this high school movie called Senior Year. Yes, with Jade. Tapos parang I thought na I could make a film about real high school students. That was my idea na parang pinursu ko. Pero maraming mga ibang ideas na parang dumadating na lang sa akin and then parang okay, tara gawin natin. Pero nakiki-collaborate ka talaga. Like kunyari, pag even a screenplay, dapat merong tatak mo. O dapat dadaan sa'yo? It's more of parang kailangan kong ma-absorb yung material. So, pag merong project na nandun na yung script, nagpapaalam ako na i-rewrite muna. Yes. Hindi dahil gusto ko ng complete control. Yeah, It's more of para lang ma-absorb ko talaga yung material. At dapat aligned talaga kayo nung nagsulat. Yeah. So, well, you wear different hats nga as director, as musical scorer, as scriptwriter, no? But kumusta yung early experiences mo at ano yung mga natutunan mo wearing those hats? Well, hindi ba nakakaloka? Hindi. Sama-sama. Mas nag-align. madali siya kasi usually pag nagsusulat ako ng script, parang naka-edit na siya. Oh. Naka-edit na siya. And then, pag nagsushoot kami ng pelikula, usually alam ko na yung music na ilalagay ko. So, merong specific na rhythm when I direct actors, which some of them notice, na parang, usually, kasi pag nakast mo na pag magaling na yung actor na nakast mo, correct. ang direction ko na lang usually is kung bibilisan ba niya o babagalan niya. Yes. Kasi meron akong specific na rhythm na iniisip. Ganun na lang. So, nakukuha niyo yung cadence mo? Oo. Good. Ayun. So, alam mo na tama yung timpla or tama yung ritmo kung nasasakyan. Yeah, tapos may mga ibang eksena na sasabihin ko na bilisan nyo ng konti kasi yung music sa utak ko medyo matatapos na. Galing. So may mga ganun siya. Galing. So with that, sabihin natin sa kanila, mas cost efficient yun, di ba? Kung ikaw na yung director, ikaw yung writer, ikaw yung musical. Medyo full package siya. So kunin nyo si Gerald kasi nga full package yun. So we know your works are historical, or well, most of them or some of them, yet contemplative, constantly redefining our national heroes. Yung nire-define mo nga yung pagiging bayani. How do you find that balance? Staying true to your artistic vision while keeping true to the historical facts and still keeping it accessible to the audience. Kasi malaking factor doon yung inspiration. We're talking about the Bayaniverse now, diba? Yes. So ang pinaka-inspiration niya ay yung libro ni Nick Joaquin na A Question of Heroes. So hindi ko naman parang life mission na ibaba lahat ng mga bayani sa level natin na tao. It's just that book, yun yung pinaka-purpose niya. Parang i-examine yung mga nabansagan natin na heroes. Tama. And saan sila nagkamali, ano yung mga pwede nating, well, parang yun na yung conclusion ko after that. Yes. Kasi parang dun sa libro ni Nick Joaquin, diagnosis. Yes. And then after that diagnosis, ano yung pwede mong gawin as a person? Parang ganun yung dating sa akin ng book. So, nandun yung, when I did the 3 films, nandun yung spirit ng libro. So, I was trying to stay true to that. And then, with regards sa accuracy, we do our research, for sure. Of course. Pabigat nga ng pabigat eh. Nung sa Luna, parang ilang libro lang yung nabasa namin. Pagdating sa Goyo, mga 20-ish, 30. Ikaw alam ko nagbabasa, so you require your staff to read it also? Hindi, binibigay ko lang yung pinaka-main na book. Oo. So, Because I suppose even your actors, no? yeah.
Di ba? Oh, so parang sa Quezon, we had one main book which was yung kay Carlos Quirino, Paladin of Philippine Freedom. Tapos yun, binigyan ko ng kopya si Echo, yung staff ko, sina Pong, si Monica. Well, thank you for that advocacy of reading, no? Parang, oo kasi sa industriya natin, di ba, challenge talaga to make people read. Yeah, well, ever since naman I Yeah, love reading yeah. talaga. Yeah. So you made them read, and then when yung actual pagcha-challenge mo sa pagiging hero, ano yun? Parang it's really more your mission. And then, again, it was pretty much, I'm just trying to stay true to the book. That's true. Yung kay Nick Joaquin. Yes. Yun lang siya. And I think kasi magandang idea yun na yung pagiging iconoclastic ng libro ni Nick Joaquin. Yes. Magandang idea siya sa bansa natin na masyadong lulong sa hero worship. Yeah. Yun, parang ganun. Magandang i-push back ng konti yung ganung klaseng pag-iisip para to inspire critical thinking. Ano yun? You really parang purposely was there to jolt people? Kasi ang hirap na yung ibaba, yung ganung orientasyon na tipong hero worship, tapos challenge yung pagkabayani ng tao. Parang it was a learning process along the way for sure. Pero nung panahon pala ng Luna, alam na namin na medyo hindi ko alam na magiging successful siya. Alam ko lang na may mga parts doon na may mga magrereklamo. Yeah. For sure. And parang as we went along, parang paingay na ng paingay yung Goyo, may mga nagagalit din. Sa Quezon, madami nagalit. So parang at the end of the day, ang sinasabi ko na lang is I would feel really bad if I made all of this up. Yeah. Pero kasi nasa libro naman yung mga yun. Thank you for the reader's guide. Oo. Di ba? Yung viewer's reader's guide, na may libro accompanying it para ma-process ng mga tao yung leksyon na yon. But how did you feel about the criticism? Or ano yung general? So in general na lang, how do you treat as a director criticism or reviews on your film? Ano yung i-dignify mo at ano yung parang, sige, okay lang? Maraming criticisms na masarap basahin if they engaged with the themes of the film. Pag yung sinusulat nila tungkol dun sa pelikula. May mga ibang criticisms that are not about the film but are about me. So, Personal na. ad hominem yun. Oo. Correct. So, pag mga ganun, it says more about the critic than the film. That's true. So, pag nakikita kong ganun na yung atake, wala na akong dyan. Nasasaktan ka? May konting kirot. Pero after a while, parang, that's out of my control. That's true. So, may mabilis na process of letting go and dead ma. Totoo. Kasi sila na yun Hindi ko na, it's not a me problem. Pero parang mas malulungkot kapag hindi pinag-usapan. No? Parang walang discussion afterwards. Yes. Pero, Yun, di ba? siguro ang mas accurate dyan is, as long as may mga tao na naiintindihan ko ano yung gustong sabihin ng pelikula, okay na ako. Yeah. Kung may mga tao na iba yung tingin dun sa pelikula, that's fine. Yeah. Pero yun nga, may iba doon na valid na criticism, may iba doon na tungkol talaga sa worldview nila. So if they refuse to engage with the themes of the film, then that's not on me anymore. Founding member of the Manunuri, Nick Chongsan, said, you have this flair of like making a historical issue relevant to now. Is that deliberate? Galing lang or nag-timing lang? Well, that's the unfortunate thing about the Bayaniverse films na parang minsan sinasabi ko na sana at some point in the future hindi na relevant yung mga pelikula na yun. Talaga? Kasi halimbawa yung Quezon Oo. na parang tinatry niyang gumawa ng parallels between the past and the present. Yeah. Parang kung 20 years from now, 30 years from now, ganun pa rin, relevant pa rin yung Quezon. Hindi umunlad yung Ang lungkot, di ba? That's true. parang sana 30 years from now, yeah. relic na lang yung Quezon na pelikula. That's true. Relic na lang siya. Pero at least hindi, may mga ganun pa rin pyesa para magtanong ng pareho naman yung tanong. Oo. Sana matugunan natin. Pero mas maayos. siguro more than that, kaya nagiging nagko-connect siya to the present usually. Kasi yung mga kwento are really about humans. That's true. Yung humanity natin, the flaws and the desires and yung jealousy and yung greed and ambition, gano'n. So, parang kahit anong time period naman, nandun pa rin yun hanggang tao tayo. Pero sana nalampasan natin ng kahit Well, yes. But we're talking about systems na pag gano'n. That's true So, that's a different topic na komplikado. Pero yung tanong na, you're making films, what? For the audience or for the critics?
for your producer. Yun nga, parang at certain point, parang, nako, pinag-uusapan, dadami ba yung mga tao? Sana, your prayer was, sana maraming makapanood para makagawa ka pa rin ng mga ganong pelikula. Magsugal pa rin yung mga producers. Yeah. Ganon kalaking pelikula. Parang I try to find the right balance between connecting to the audience and trying to present something new. Parang ganon. So, hindi naman, there's a part of my storytelling process that's about pleasing the audience. Pero malaking part din doon yung pleasing, yung pagka-craft ng mga bagay-bagay. Building things brick by brick, yung fun. No? As long as I'm having fun, I think may part doon na matatranslate din sa audiences. Sana, no? Parang, oo eh. Pero iba yun sa usapan ng box office. Oo nga eh. Magkaiba yun. So parang ako, yung desired audience mo, are you looking at the mass base or pag gumagawa ka ng pelikula, do you have them in mind? I just try to think of Making a film. Telling a good story. Galing. Yun lang. Pero of Galing. course, kung magpapasok ng class analysis dyan, Yes, of course, yes, middle yes. class, ganyan-ganyan, hindi mo naman maiwasan yun. Pero, I mean, what can I do? Di ba? So, I just try to try to do a good job and tell a good story. Yes. And then, pag nag-click yun dun sa audiences and hopefully maraming makapanood, edi masaya. Okay. Pag hindi, I just hope I still have another job after. So, yun. And they're saying nga, your films are meticulously crafted. So, from story to visuals, hindi tamad yung mga pelikula ni Gerald kasi hindi ka pwede yung camera na static lang. Hindi talaga ganoon yung ritmo mo. Depende sa kung anong pelikula at yung sound, no? So, let us get us into your creative process. Ano yung from concept to completion? Saan ka stricto? Pre-prod, di ba? Pre-prod. Sobrang Medyo, mabusisi yung pre-prod. Pero if we're talking about, halimbawa pag sa writing stage pa lang, depende kung ako yung nag-present ng project or binigay sa akin yung project. So, magkaibang usapan yun. Pero, in general, usually dinadaanan ko muna yung material and I kind of have to, as I said, parang rewrite it. Yeah. Not to, just for the sake of rewriting, but to absorb the material. Yeah. And then, once na okay na yun, ang una palagi ay locations. So, hanap kami ng location. Visual, no? Pag okay na yung location, shot list. So, it takes me about around maybe 1 to 2 months of shot listing the entire film. Lahat ng eksena sa pelikula, lahat ng shots nakalista na siya. So, not So, necessarily... walang sayang. Kunin niyo po si Gerald kasi hindi sayang. Parang commercials, di ba? Parang commercials din. Well, no? May shot list ka. naka-storyboard No, storyboard. ang commercials. Pero Pero sa akin... nagaganyan ka rin, di ba? Yes, pero Oh. mas marami yung shot list kaysa storyboard. Okay. Pag yung storyboard, pag talagang kailangan ko lang gawin. Pero shot list usually, yun. So, naka-diagram na lahat kung saan yung mga camera, etc. Yung blocking, ano na rin. So, para pagdating namin sa set, lahat ng tao, alam na nila yung gagawin nila. Oh, so parang medyo may pagka one-man creative army ka actually, no? But how important is assigning the right people there na titimon dun sa mga para to create or to fulfill your artistic vision? Sobrang importante siya, syempre. Kasi pag nalagay mo na yung tamang tao dun sa pwesto na yun, ang dami ng shortcuts eh. Can I ask, at in the middle of a project, nagpaalis ka or ng tao? Parang nagpalit ka ng isang DOP or isang DOP, never. never. Oo. May mga iba na umaalis dahil schedule. Biglang Schedule. Oh. Pero yung mga, I don't remember firing. Actor. Actor parang... Yung parang hindi aligned with you. Wala. Kasi before pa mag-start yung shoot, Planchado I try ba to make sure na sila talaga yung tama for the role. Galing. Minsan hindi ko nakukuha yung actor na gusto ko, pero naghahanap pa rin kami. Para ba sa Quezon, Kay Econ. hindi naman sa hindi ko gusto si Eko. yeah, pero si TJ yung original doon. Yes. And then when he backed Yung out, schedule na. parang nag-click na lang automatic. Aha. Si Eko, siya na yung parang pinaka-natural Galing. na dapat. Tapos, And that was a good decision. yeah. Really good decision. So, ito maganda. Sa mga storya ng mga pelikula mo, no, are there particular themes, ideas, genres, maybe concepts that capture your attention more than others? Na typecast ka na actually or
pwede nyo siyang kunin ng hindi Bayaniverse. Yun yung ano eh. Kasi, well, yun yung nakatatak, General Luna eh. Pero hindi naman kasing laking General Luna siguro yung pwede. Or, ano, sabihin mo na pwede ka naman kunin sa ibang mga genre na project. Yeah. Again, it's more of kung saan lang ako napupunta usually. That's true. But Kasi- given a choice, ano yung gusto mong gawin? I have a lot of other ideas and stories in other genres. May mga action, may love stories, may Correct, ganun. correct. Pero again, pwede ako mag-pitch ng That's iba-ibang genre, pero kung nag-greenlight lang yung horror That's or yung historical, edi anong magagawa ko? Yun yung gagawin ko. Pero yeah, I've done a love story. Sana dati. Oh. I loved it for Cinemalaya. Yeah, and then It's simple. It's seeming simple. Medyo yung rhythm nga, kakaiba naman Oo. from your other film. You've done Bliss. yes. How about you parang, do you push it to some state na yung mga tao may shock value? Hindi siya about shock. It's more of saan ko pwede tundalin na Mag-isip. hindi pa natin Nadadala. nakikita Galing. sa local cinema. Yeah, I okay. mean, for sure, it's been done elsewhere. Yeah. Pero sa local cinema, ano yung mga pwede kong gawin na bago? Galing. Yun. Not necessarily original, pero sa context ng cinema natin, parang bihira natin nakikita. So kasi yung Bliss nung pinalabas na ex muna, parang gano'n. Yes. Are you really trying to deliberately parang sana na may bago dun sa ginagawa mo? You're asking kung deliberate ba yung pagka-ex? Na sana hindi, pero yun nga, parang you're really pushing it para to the edge, no? Parang Well, yeah. na bago, yeah. Parang tinignan ko muna kung ano yung magiging reaction ng MTRCB. So hindi naman siya parang I was hoping na R16 or something. Pero X. Sa horror, parang kasi marami kang horror projects. Do you get a point na ay paulit-ulit na yung horror ko? Oh. Okay. So how do you make it different? Pag paulit-ulit na siya, doon ako mas namimili ng kwento talaga. Na something na hindi ko pa, na magiging exciting for me. Ayun. So, I've done like, ilan na ba? 5 na Shake, Rattle, 4 or 5. Oh, Ayun. So, kaya nga yung pinakahuli. you make it a point. Oo. Yung pinakahuli mas comedy siya. Nag-stand out nga na comedy at Oo. saka very now, di ba? Oo, kasi yun yung sabi ko sa Regal na parang gagawa lang ako ng Shake kung this time pwede ako magpatawa. Okay. So yun, pumayag naman sila and nag-enjoy naman ako. Gaano kahalaga na while you're exploring human flaws and imperfect virtues, gaano kahalaga na may bayan dun sa mga ginagawang pelikula? Or may community man lang? My community. Is it deliberate na parang Gerald's films are not only personal, but it talks about, well, a certain community or a certain society? May social commentary, you mean? Parang Oo, or parang may milieu na talagang, ay, it talks about the Filipino. Parang I think na-instill na yan sa akin sa simula pa lang eh. Kasi kahit yung confessional medyo ganun na siya eh. So, Na hindi mabigat yung kamay. Anong gano'n? Anong, alam oo. mo eh, yung to your face na gano'n hindi. Yeah, I wouldn't, parang hindi ko pa natitrace kung saan galing yun. Pero parang, when I was a composition major, parang natutunan ko yung not taking myself seriously, but taking the art seriously. So parang, I guess nandun na siya. And of course, yung engagement with the Filipino audience. So lahat ng pelikula na ginagawa ko, as much as possible, it's a conversation with the Filipino audience. Tama naman. Oo. Anyway, so many powerful insights from Direct Gerald Tarog, and there's more ahead. Don't miss the next part of this insightful discussion, only here on Behind the Reel. Ano yung importansya ng pagiging director ngayon sa pelikula? Ay, hindi ko alam. PBA just really wanted to complete it. Okay. Yun lang yung mission talaga nila. I'd consider that chapter closed. Sabi mo pera. Pera, yung mabayaran yung utang ko, gusto ko sanang kasing ingay yung Goyo. Pero hindi ako nag-dwell doon. Pero yung after that, nung sumabog yung pelikula, I thought it was part of my job para i-address lahat ng mga tanong.